Ngayon po umaga, again, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Kasama po yung mga nanonood sa ating pong live stream. Alright, at nakikiselebrate sa atin sa ating anniversary. Alam po, yung mga kapatiran natin from Qatar, from Maldives, saan pa ba? Sa iba't ibang dako ng daigdig na mayroon tayong miyembro po na nanonood po sila at nakikiselebrate po sila ngayong umaga. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. And as I conclude the message series na binuksan po natin about the theme Grace and Gratitude. Ang gusto ko pong ibahagi po sa inyong umagang ito ay ang topic po na gaining God's goals. Okay? Gaining God's goals in our life. Alright? So if you have your Bibles with you, maaari ko po pang hilingan ng bawat isa na buksan po inyong mga Biblia sa book of Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. Kung nakita niyo na po, may I request everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Ito po ang sinabi, Ephesians chapter 2 verse 10. Okay, maaari po bang sabay-sabay po nating basahin po ito? Okay, amen? Alright, sige po. Ephesians chapter 2 verse 10, ready? Begin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, for God hath before ordained that we should walk in them. Ulitin ko po. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumandali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang araw na ito. Napakagandang umaga, Panginoon, sa pagdamag na kapahinga, pinagkaloob mo sa amin upang kami ay makapanambahan sa iyo. Thank you, Lord God, for giving us the theme, Panginoon, growing in grace and gratitude, Panginoon. Sana, Panginoon, patuloy na maging hamon sa amin bawat aral na itinuturo mo po, Panginoon, sa amin, na kami ay lumago, na nabubuhay, Panginoon, sa iyong biyaya. Nire-recognize ang bawat biyaya mo, Panginoon, at pagpapala mo at gabay mo po, Panginoon, sa buhay po namin. At sa kabila po nito, anumang aming mga bagay na pinagdadaanan, whether may blessing o may problema man po, Panginoon, magkaroon kami patuloy, Panginoon, ng attitude ng pagiging grateful, Panginoon, sa iyo. Sapagkat alam namin na kami iyong mga anak ay kailanman hindi mo iniwan, hindi mo iniiwan at lagi mong sinasamahan, Panginoon. Kaya po, Panginoon, samahan niyo po, Panginoon, kami ngayong umagang ito sa pag-aaral ng iyong salita. Mangusap ka po, Panginoon. Itago niyo po, Panginoon, ako sa likuran ng iyong presensya, dakilang Diyos, at ang maihayag po sa likuran ng pulpitong ito ay wala pong iba kung hindi po yung salita niyo po lamang. Wala pong maitaas, kundi po kayo lamang po, dakilang Diyos. Muli, itinatalaga po namin sa iyo ang pag-aaral ng iyong salita ngayong umagang ito sa pangalan ng Jesus. Amen at Amen. Alright, para po tayo magsili po. Alright? Ang ating pong again topic na pag-uusapan at aking pong ibabahagi po sa inyo ay pinamagatan po natin gaining God's goals. Noong mga nakalipas na linggo, ang pinag-usapan po natin is patungkol sa biyaya. Okay? About the grace of the Lord. Naintindihan natin yung grace ng Panginoon. It is about the love. It is about God disposing Himself to be a blessing sa bawat isa sa atin, which is significant and important when it comes to our salvation, sa ating pong kaligtasan, because we are saved by grace alone, by the mercy of God, and sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Panginoon. So sa ating pong kaligtasan, which is the greatest gift God could ever give sa isang tao o sa isang nilalang, grace of the Lord o grace of God plays a very big role. At hindi po iyon kapag ka po pag-usapan po natin na kapag ka na-experience natin yung grace, ay hindi po tayo mawawala o hindi dapat nawawala sa atin yung pagiging grateful o yung gratitude na attitude. Bakit po? Kasi sa Bible, magkaiba man siya sa English language, grace is about blessing o biyaya. Gratitude is being thankful. Pagdating po sa original na lingwahe na pinag-aralan natin ng grace, ang ibig sabihin nito is giving thanks to the Lord as well. So hindi po mawawala yung kaya po lahat po ng mga tao, lalo tigit lahat ng mga anak ng Diyos, tayo po mga anak ng Diyos,
Diyos na naka-experience sa pagpapala ng Panginoon ay dapat natututo na magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Kaya po tayo, IBC Manila, nagse-celebrate po tayo ng anibersaryo. Kasi ito po ay pagpapakita po natin sa Panginoon o isa sa mga aspeto ng ating pagsamba sa Panginoon na ipinapakita po natin sa Kanya how grateful we are to Him, not only Him being our Savior, but Him being our guide and being our protector. Siya po kasi kasama natin. Sabi ko nga po kahapon sa mga pastors and pastors' wife, nung sineshare ko po yung team po natin na growing in grace and gratitude, sabi ko po sa mga kapatid kong pastor, sabi ko, alam mga kapatid, kung ano man po ang nakikita nyo sa IBC Manila, whether yan po ay sa social media or whether yan po ay physically, lahat po yan ay biyaya lamang po ng Panginoon. Sabi ko po, ay yan po lahat ay biyaya po ng Panginoon. Wala po kami po pwedeng ipagmalaki. Wala po kami po pwedeng ipagmayabang. Diba? Wala po kami po pwedeng iparang. Dahil lahat po ng meron po kami ay biyaya lamang po ng Panginoon. Kahit po ang inyong pastor, biyaya din lang po ng Panginoon. Hindi ko po ma-imagine sa aking hinawa na ako po ay bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makatayo sa likuran ng pulpito. It would be more than 20 years ago. I was working, nagtatrabaho ko, hindi ko alam. Tatatawagin pala ako ng Panginoon bilang pastor. Everything in this place, biyaya ng Panginoon. Yung lugar na kinakatayuan natin, kung saan tayo sumasamba, biyaya ng Panginoon. Yung mga gamit na meron po tayo, biyaya po ng Panginoon. Lahat ng mga meron po tayo, lahat po ng nakikita niyo po dito, biyaya ng Panginoon. At sa mga matagal na po sa IBC Manila, IBC Manila would be a living testament and testimony of God's grace sa buhay natin. Lahat ng magagamit na makikita natin dito, bahagi po yan ng biyaya ng Panginoon. May mga iba po sa mga gamit natin, hindi po tayo gumastos. Magmula sa instrumento hanggang sa kung ano man. May mga kakulangan man tayo sa pangangailangan sa church, hindi po nagkukulang ang Panginoon. Biyaya po lagi ng Panginoon. And that is worth celebrating for. Tayo po mga mananampalataya, hindi po tayo makakatayo sa likuran ng pulpito kung hindi po sa biyaya ng Panginoon. I would remember the church, wala tayong choir, ni walang choir. Ang unang choir natin, ensemble lang, iilang piraso lang po tayo. And ngayon, tingnan nyo naman po, pag tumayo yung choir, buong church, pumapunta sa pulpit. Hindi ba blessing po yun? Tawagin po din ng choir, walang nakikinig. Bakit po lahat nasa choir? Hindi po ba? Blessing po yun. Bakit po blessing yun? Wala akong nakikinig, pastor. Blessing po yun kasi ibig sabihin lahat po gusto magpagamit sa Panginoon. Tama po ba? At blessing din po yun kasi pag tumayo tayo lahat, dito tayo, naisip natin, uy, walang nakikinig. Kailangan maghasin tayo ulit ng magandang balita para may makinig at makasama din ang pupuri. Hinahamon tayo lagi ng Panginoon. We would remember, if we would reminisce the past, na makita po natin, saka natin maiintindihan kung gaano katindi ang biyaya ng Panginoon sa atin. Hindi ko na po kailangan isa-isahin. Balikan niyo po lahat ng historical na naaalala niyo sa church and makikita niyo kung gaano kabuti ang Panginoon. And that is worth celebrating for. At kahit walang ibibigay ang Panginoon, IBC Manila, dapat po matuto po tayo at magkaroon po tayo ng attitude ng pagiging grateful sa Panginoon. At ngayong umaga, maintindihan natin, hindi lang po tayo lumago sa magitan ng biyaya at ng pagpasasalamat sa Panginoon or growing in grace and gratitude. Maintindihan po natin ang pinaka-finale, ang pinakahuli at pinakalundo ng pag-aaral na ito is yung maintindihan natin that we are created by God for a purpose. Mayroong pong purpose tayo. Mayroong pong kadahilanan kung bakit ka pinanganak.
Meron pong kadahilanan kung bakit tayo inilipat ng Panginoon sa lugar na ito. Meron pong kadahilanan kung bakit ngayong linggong ito na andito ka sa church. Meron kadahilanan kung bakit yung katabi mo ngayon, katabi mo yan. Lahat ng bagay sa mundo ito, meron kadahilanan at merong purpose po iyan. At kailangan po nating maintindihan at maunawaan yan. Kasi pag hindi po natin naintindihan o naunawaan ang purpose natin, hindi rin po natin makikita at hindi rin natin makikita maliwanag na nangungusap at may biyaya na pala ang Panginoon. At hindi rin po tayo makakapagpasalamat sa Panginoon kapag hindi po natin malinaw na iintindihan that we are created by God for a purpose. Diba? Sa mga mahilig po sa art dito, ako pa sa mahilig ko sa art. Diba? Iba po yung mahilig sa art at saka yung maarte. Okay? Pero merong, sabi ng iba, yan na naman si Pastor, nakasun, mag-joke ka naman. Huwag po kayo magkalala. Aawatin ko sarili ko kayo. Okay? May pagkakaiba po yung maarte sa art. Yung mahilig sa art at yung mahilig sa painting, mahilig sa sculpture, and sa mga mahilig sa art ay mga collector of arts. Sabihin natin, kapag malalim ang history ng isang artwork, ibig sabihin, mas tumataas ang value niyan. Sa mga nag-i-invest o yung mga nagkakapital sa mga ganitong negosyo, maganda ang capitalization pagdating po sa art kasi matindi po ang ROI o return of investment when you invest in an art. Okay? Marami po dyan nag-i-invest. Pumunta kayo sa online. Makita nyo, may mga nag-i-invest sa painting, may nag-i-invest sa sculpture, may mga well-known na artists, may mga well-known na international sculpture, may mga well-known na mga national artists sa Pilipinas na well-known for their artworks. Okay? Isa po diyan, tinan po natin, one of the famous sa buong mundo would be the creation, yung kay David. Si David na sculpture was created by Michelangelo in 1501. Create po yan. Ang ganda po nitong sculpture na ito. I-google nyo na lang kasi hindi po ako nakapaglagay po dyan. The Tinker, ginawa po ito ni Auguste Rodin. Isa pang famous po na ginawa na sculpture, Venus de Milo or Venus de Milo ni Alexandros of Antioch. Ginawa po ito. At isa sa pinaka maganda na ginawa po is yung Pieta, which is created by Michelangelo in 1499. Etong mga sinabi ko po na ginawa po na sculpture ito at saka yung mga artist na ito po ay mga sabihin po natin mga well-known pagdating po sa skill sa paggawa ng eskultura. Okay? Ngayon, sa Pilipinas meron din po. Ngayon po mga panahon na to, mga artist na kilala po natin would be Guillermo Tolentino, Napoleon Abueva, Ramon Orlina. Ito po yung mga famous na mga kilala po natin. Ngayon, so hindi ko kilala yung mga yan. Ang kilala ko lang po si Erwin Esplana. Opo, magaling din po yun. Opo, pero hindi ko po alam kung nag-sculpture ako, bro. Hindi, ibang klase mag-sculpture to eh. Okay? Pero itong mga taong ito, they are well-known artists because of their artistry and because when they create an art, they create it in perfection. Maniwala po kayo sa hindi po lahat ng ginawa nitong mga arts, okay, ay nung binenta, mahal kagad. One of the famous art, also famous na painting, na kilalang kilala sa buong mundo, ano yun? Yung walang kilay na babae. Sino po? Si Mona Lisa. Alam niyo po ba na ang value ng Mona Lisa ay hindi katulad ng value ngayon ng Mona Lisa pag pinili? Alam niyo po ba kung paano tumaas yung value ng Mona Lisa na painting? Hindi lang po dahil po sa kanyang historical background. Ang pinaka-background po kasi nito ay ninakaw ito. At nung ito ay naibalik, tumaas yung value. At mas nakita yung ganda ng creation nung nag-painting nitong Mona Lisa. Tumaas yung value. Wala pong artwork na hindi po tumataas ang value. Kaya po yung mga nag-i-invest. Okay? Bumibili sila ng mga artist pa lamang na nagsisimula pa lang. Yung tingin nila, bago pa lang, okay? At tingin nila, sisikat yung mga artwork kasi pag binili nila ng bago pa lang, mura pa. Pero pag tumagal, nakilala yung magawa nila Orlina, pag tumagal, hindi mo na pwedeng bili ng mga 10,000 lang yan.
bibili mo na yung mga 100,000. Iba nga po dyan, million pa. Okay? Now, ano po yung kahalagahan nito? Imagine, okay, sinabi natin yung mga artists and mga artworks, no? Imagine yung artist, okay, yung sculptor ay gumawa siya, meticulously gumawa siya ng craft, gumawa siya ng isang masterpiece, alright? At ang ginawa niya, pag gumagawa po isang sculptor o isang painter o isang nagdo-drawing, lahat ng brush stroke yan may intention. There is always a purpose. Pag naglagay niya ng puti, nilagay niya ng konting shadow, nilagay niya ng sinag ng ilaw, may kadahilanan kung bakit ginagawa iyon. Kaya mapapansin nyo, kapag pumunta kayo sa isang exhibit, kahit sabihin ng mga regular na mga tumitingin ng painting o ng skulptura, sabihin niya, ang ganda nito, no? Katulad painting, ang ganda itong painting na to. Tapos ibebenta sa iyo nung nasa exhibitor, sabihin sa iyo, alam niyo po ito story niyan. Ito pong ibig sabihin niyan. Isipin mo, isang painting, ang daming story yung nagawa. Bakit? Because the creator of that painting, the creator of that artwork, whatever na pagguhit niya doon, pagpahid ng kulay, okay, kung saan pinahid yung kulay, anong kulay ito, intentional itong ginagawa. Sa isang sculptor, okay, sa gumagawa ng rebulto, okay, o nang sabihin natin yung mga na rebulto, may purpose. Maayos na hinahawakan po yun at inaayos yung mukha para yung ginagaya niya o yung artwork niya, in details magawa po niya ito. Again, every brushstroke is intentional and every detail is carefully considered by the creator of that artwork or of that masterpiece. Pero tingnan po natin, let us imagine the masterpiece, yung creator, o sabihin natin yung skulptura, okay? Ay meron siyang abilidad na mabuhay. Isipin niyo po, no? Sabi niyo po, Pastor, parang medyo papunta ka na sa papunta ka na sa nakakatakot, Okay, hindi po. Imagine lang natin yung iskultura na ginagawa ng isang iskultor, okay, ay meron siyang abilidad na magkaroon ng buhay at gumalaw sa sarili niya. Let us imagine that. And according to the act, sabihin at mag-act siya according dun sa artist. Ibig sabihin, let me just illustrate this. Halimbawa, yung gumagawa ko ng skulptura, habang ginagalaw ko yung sa mata, para lagyan ko ng lalim, lagyan ko ng parang pilik mata, nagkabuhay at umaalis siyang ganon. Anong tingin niyo mangyayari? Naniniwala ko kung ganon ang mangyayari, how tragic the artwork would be. Diba? Kapag yung artwork nakikialam dun sa artwork creator, mahirap po yun. Maniwala ka kung isang sculptor, ginagawa niya yung ulo, no? Tapos bigla siyang gumanon. Maniwala ka na mangyayari dyan. Subukan yung pumunta kayo sa barbershop. Mga artist din na mga barbero. Habang ginugupitan kayo, bigla kayo humatsing. Hatsing! Diba? Maniwala kayo, habang gumugupit yung sculptor, mayroong madadamit sa buhok nyo. Tapos, habang ginugupitan ka, anong gagawin? Galaw ka ng galaw. Punta ka dito. Susunod, nagagawin sa'yo at pagigigupit sa'yo nung isang barbero, kalbo. Alam nyo kung bakit? Ang daming tama ng buhok. Tama? Ganon din sa isang eskultura. Imagine, yung hinuhubog ng isang eskultor, gumagalaw at nakikaalam siya sa disenyo ng eskultor. How tragic the artwork would be. Just like in Ephesians chapter 2 verse 10, maliwanag po yung sinabi nito that we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Para mas maintindihan po natin to before I dig in doon po sa pinaka-main na point na gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Makita po natin, sino po dito ba nagmamaneho? Pakitas nga po ang kamay. Yung mga nagdadrive, whether motor yan, okay, o kotse yan, bisikleta, pwede na, skateboard, nagdadrive. Pakitas po kamay. Yan. Sino po dito yung mahigit 10 years na kayong nagmamaneho? As po kamay. Yung mahigit 10 years na. Tatlo lang, tatlo. Apat, na-drive ka? Ba't? May lisensya doon.
Sige, pagbigyan na natin. Noong mga more than 10 years ago, wala pa po itong teknolohiya na to. Yung tinatawag na GPS, yung Waze. Okay? Wala pa pong ganito. So, ang inaasahan ng mga sinaunang mga nagmamaneho, the ability to know the road. Saan yung lugar? Punta ka ng Pedrohin, dyan yan, malapit sa ganito yan, eto landmark yan, puntahan mo yan. Ngayon, nagkaroon po ng teknolohiya. Ang tawag po dyan ay Waze o kaya Google Maps. Or in other words, to categorize that, ang tawag po dyan ay GPS device. It is designed, okay, dinisenyo po iyan, ang inventor niyan, para po gabayan yung mga nagmamaneho para sa kanyang pupuntahang destinasyon. Alright? So, gagawin mo sa mga nagwaways ito, makakarelate sa akin, mga nagmumotor, nagkukotse, o nagbibisikleta na nagwaways. Okay, lalagay mo kung saan ka galing at saan ang destinasyon mo. Tama ba? Paniwala po kayo, nasubukan ko po ito. Ang pinaka-ayaw na ayaw ko pong pagdating sa map, alam niyo kung ano? Yung Waze. Talaga pong, yung Waze po, my Waze is different from his Waze. Alaga po naman, ang dami ko pong pagkakataon, nagmamaneho mo, i-Waze mo natin lugar na to. Alam niyo lang po yung kotse po namin, hindi po ba? Malaki po yung kotse namin, pick up eh. Padadaanin po ko sa daanan ng motor. So, paano ko padadaan yung pick-up? Nakatagilid. Tapos, yung mga una-una pa yung ways na ginagawa po na yan ay, di ba, pagdating mo sa dulo, at the runabout, it's a dead end. Paano nangyari yun? Dito ako pinadaan ni Waze. Eh, pagkakataon pa, pinadaan pa, uwi ako ng bahay. Sabi ko, oh, shortcut, mas maigli. From 45 minutes, mga 30 minutes lang. Pinababa ako ng Kapitolyo. Tapos pagbaba ko, habang dumadaan sa kalye, paligid ng paligid yung kalye. Pagdating sa dulo, linggo ko dumaan eh, weekend eh. Pagdaan ko doon, habang lumiliit, yung mga tao, nagtatabi na rin ng table. Alam niyo bakit? Kasi yung mga kainan nila, nasa kalye din. Ginigil yung table. Kinakabahan na ako eh. Naglalak na ako ng pinto, baka may mga bato sa amin eh. Pagdating ko sa dulo, maniwala ka, ilog. Sabi ko, ano ba akala ni Waze? Yung sasakyan ko, bangka? Di ba? Tapos babalik ka uli. Sabi ko, pambihira naman. Pero eventually, yung Waze o yung GPS, nagkaroon po ng innovation. Pinaganda po yan. At sa pinakamagandang ginagamit ko, Google Maps. Imagine, a driver, no? Consistent na yung Waze o yung GPS. Maganda na yung teknolohiya. Sinasabi sa yung destination mo, eto puntahan mo, eto daanan mo, pagdating sa 300 meters, turn left, pagdating sa 200 meters, turn right, at the roundabout, umikot ka, o mag-U-turn ka. Binibigay sa iyo yung direction ng GPS. Imagine, nag-Waze ka, humingi ka ng guidance, pero ginawa mo, hindi mo sinusunod. Ano mangyayari? Maniwala ka sa hindi, magkakaligaw-ligaw ka. Ganon din po sa isang artwork. Kapag yung artwork at yung ginagawa niyang artwork ay nakikialam doon sa gumagawa mismo ng artwork, tragedy ang magiging resulta ng eskultura. Ganon din po, sa isang Waze, kapag nag-Waze ka, kailangan mo ng guidance, humihingi ka ng direksyon, pero yung nagbibigay ng direksyon sa'yo, hindi mo sinusunod, ang mangyayari sa'yo, magkakandaligaw-ligaw ka. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang Ephesians chapter 2 verse 10, ito po ay malinaw na kahulugan kung bakit marami pong Kristiyano, kung bakit marami pong tao ang nagkakandaligaw-ligaw sa buhay. Kaya po maraming mga mananampalataya, puro trahedya ang inaabot niya sa kanyang buhay dahil po pinakikialaman niya yung sculptor o yung creator niya sa buhay niya. The creator, sabi dito, napakaganda po nito eh. Yung gumawa po sa atin at naglalang po sa atin, He is Christ Jesus. At ang sabi dito, we are His workmanship. Ibig sabihin, He is the great sculptor. Paniwala po kayo. Napakatindi ng Panginoon. Alam niyo ba kinait ng Panginoon ng tao? Ang sabi ng Panginoon, yung Book of Genesis, nung kinait niya si Adam, anong ginawa niya? Hinubog niya ng maigi. Hinulma niya si Adam sa putik. At habang hinuhulma niya, parang isang sculptor, hinuhulma niya intentional kung anong itsura ng buhok, anong itsura ng mata, anong itsura ng pisngi, yung guhit ng baba,
yung guhit ng katawan, kung gaano kataas, ang ginagawa ng Panginoon yun. At para magkaroon ng buhay, ginawa niya, and He breathed on the nostrils of Adam. And Adam has life. That is how God created yung tao. At kung makikita po natin, kung si Adam nakialam, doon po, sa pag-create sa kanilang Panginoon, malamang trahedya ang inabot ng itsura ni Adam. Kung gumagalaw si Adam at may buhay yung putik na si Adam, nung putik pa lang siya, malamang trahedya. Hindi malamang sabihin ng Panginoon nakakita siya na something that is good. Sabi ng Genesis, after the creation, what He created, He found it good. Di ba? Sabi ng iba, tumingin sa tabi niya, Pastor, siguro po itong katabi ko, nung create ng Panginoon, nakikialam sa sarili niya. Bakit po? Daba yung ilong. Malamang, nung ginagal ng Panginoon yung ilong niya, tumikit siyang ganon. Huwag kayong tumingin sa akin. Alam ko, daba yan. Okay, pero created by the Lord yan. Okay? Sabi po nito, we are created. Kaya maraming mga tao, windang-windang ang buhay. Kaya maraming po mga mananampalataya, naliligaw ng landas kasi pinakikialaman natin yung nagbibigay ng direksyon. Kaya po maraming tao, maraming mananampalataya, sira ang buhay at puro trahedyang inaabot ng buhay kasi pinakikialaman natin yung nagdidisenyo ng buhay natin. Because God knows our purpose and God knows our design. And that is what we need to know ngayong araw na ito. For us to understand and for us to gain that we are God's design and there is a goal for that design of the Lord. Tatlong bagay lamang po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga pong ito, sa sandali pong ito. Alright? Sandali po, yan. Tatlong bagay po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Una, na maintindihan po natin ay ito. We are crafted by the Creator. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10? For we are His workmanship. Pag sinabi pong crafted, ibig sabihin, we are shaped by the Creator. We are not only designed by a great Creator, hinubog tayo ng Panginoon. Kaya para maintindihan po natin to, we are God's masterpiece. Sabihin nyo nga po sa sarili niyan, I am God's masterpiece. We are God's masterpiece. Created tayo ng Panginoon. We are created, not a product of random chance. Hindi po katulad sinasabi ng mundo. Kaya hindi po tayo naniniwala sa principle ni Darwin ng creation ng mundo na nanggaling po tayo sa unggoy. Bakit po? Ang basta ko naniniwala ko, hindi ako galing sa unggoy. Huwag na po kayo tumingin sa katabi nyo. Basta ako, hindi ako naniniwala na galing tayo sa unggoy. Naniniwala ako that I am handcrafted by the Lord. Bakit po naniniwala tayo na gano'n? Kasi po malinaw po sinabi nito we are His workmanship. Tayo ay ginawa ng Panginoon. Hindi po random chance kung bakit ka na-create ng Panginoon. It is deliberately. We are deliberately created by God. Intentionally created by the Lord. Paano ka man pinanganak? Saan ka pinanganak? Saan ka nabuhay? Saan ka sinambulat ng Panginoon? Hindi po iyan random chance. Mayroong pong purpose po iyan. Kahit po sa buhay natin, pag may pinagdadaanan po tayo, hindi po ibig sabihin walang kaalaman ng Panginoon dyan. Kapag ka po ikaw ay nagdumadaan sa paghihirap, alam po ng Panginoon yan. At may pagkakataon, inaalaw ka ng Panginoon na dumaan dyan kasi mayroong purpose ang Panginoon. Diba? Sa isang tao, kapag ka ikaw ay sabihin natin mga nagpaparetoke dito, meron po ba dito nagpa-liposuction na hindi nasaktan? Habang tinatanggal yung tabang liposuction, kahit merong anesthesia yan, may sakit pa rin mararamdaman niya. Bakit? May tinatanggal sa iyo eh. Ganon din po sa atin. Pag mayroong tinatanggal o hinahasa sa atin ng Panginoon, masakit din po iyon. Pag may tinuturo sa atin ng Panginoon, minsan, nasasaktan din po tayo. If the Lord is teaching us something, if the Lord is teaching us to love somebody, ang gagawin ng Panginoon, dadalhin ka ng Panginoon sa isang tao, hindi ka ibig-ibig, masakit po yun. Diba? Pero pag natutunan mo yun, matututo kang magmahal. Diba?
Kung gusto mo maging matyaga ka, padadaanin ka ng Panginoon sa isang sitwasyon para maging matyaga ka. Kung gusto mo maging pasensyoso ka, tuturuan ka ng Panginoon, dadalhin ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na ikaw ay mawawalan ka ng pasensya, okay, para para maging pasensyoso ka. Kaya po itong church na ito, naniniwala po ko, tinuturuan po tayo ng Panginoon maging pasensyoso. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po, tinuturuan tayo ng Panginoon para maging pasensyoso, lalo na sa parking. Nanggigigil po talaga ako sa parking na yan. Wala na pong ginawang linggo ang Panginoon na parking na hindi po tayo inaway. Alam niyo po yun? Malapit ko na po pa rin yung code ko. At dati po isip na, kailan linggo na po tayo dito? 3 linggo o ilang buwan tayo? 3 buwan? Wala pong linggo na hindi po tayo nababarangay. Sa sobrang suki na tayo ng barangay, kilala na si Pastor PJ, ikaw na naman. Diba? At sobrang kilala na po tayo ng barangay po dito. Alam niyo kung bakit? Diba? Pabuwag si Pastor PJ doon, kasi tulungan ka namin. Madali na po tayo nakapag-minister sa barangay. Praise the Lord. May ganon. Pero, ito, magandang announcement tayo. Wala po kayo magpapark sa gilid po na yan kasi makakahanap po tayo ng kaaway. Pakiusap. Pwede po kayo mag-street parking. Wala pong towing ng Saturday and Sunday. At humingi na po tayo assistance sa barangay. Okay, patungkol po dyan. Isipin nyo kahapon, puro pastoran nandito. Dati nagpapabarangay sa atin, barangay ang pinapaakyat. Ngayon, siya na yung umaakyat. Gusto ko nga sana papark hanggang sa buong gate eh. Bakit? Alam niyo bakit? Ang gusto ko pumasok kasi dyan. Ay, ganun po ba? Mamaya na po umalit po muna kayo ng service. O, baka naman nandito siya. Pakilagay nga ng speaker sa labas para marinig. Baka naman marinig. Hindi naman tayo nagpaparinig kasi mahal naman natin siya eh, di ba? Mahal natin. Pero isipin niyo, tinuturo tayo maging pasensyoso. Subukan mo yung mga miyembro natin, sabihin sila na pinakikiusapan, sorry po ma'am, tatanggal lang po natin, pasensya na, may gawain tayo. Sagutin ka ng I don't care. Sabihin mo sa akin yun, nasa kali ako, na hindi ako nakasut ng gato, at kahit malamang may kalagyan ka. Pero hindi natin gagawin yun. Bakit? Tinuturuan tayo pa yung pasensya eh. Diba? Pasensya. Magandang tinapay yan, di ba yung pasensya? Gusto kang bigyan ng putok eh. Ay sa title. Napadadaanan tayo ng Panginoon sa mga bagay na masakit. Natuturuan tayo ng Panginoon because we are being shaped by the Lord. Hinuhubog ka ng Panginoon eh. Sabi ko nga po kahapon doon sa mga pulis, alam niyo po ba, ang mga pastor, para din po mga pulis, dumadaan po kami sa training. I would remember, sabi ko po sa kanila, matindi din po yung training namin. Matindi po pinagdadaanan namin. Hindi po kayo basta-basta pinag-graduate dahil magaling ka lang. Hindi porket magaling ka na mag-interpret ng Bible o magaling ka na gumawa ng outline, pwede ka nang gumaduate. Pwede po yun. Hindi po ganun. I would remember, nung college po ako, ang course ko pong una ay BS Computer Science. I took it for 3.5 years. At 3 kalahating taon ko po kinuha yung kurso po na yun. Paano mo ginawa yung pastor? Sa mga yan, people tuturo ko sa inyo para every summer may allowance kayo. Okay? Nakuha ko po ng ganun. Pagdating po sa Bible School, iba. Alam niyo po kung bakit? Yung Bible School, kukunin mo siya 4 na taon. Maniwala po kayo. Hindi ko lang po kinakahiya ito. Pero kinuha ko po yung Bible School ng 7 taon. Nung pag-graduate ko po, pati masteral, isasabi na sa akin eh. Congratulations, pati sa masteral, okay ka na. 7 taon. Pero bachelor's degree pa lang po yun. Hindi po kasi ito hinuhubog doon eh. Ang hinuhubog po doon ito eh. Yung karakter. Bakit? Ang dami pong nakita ng mga teacher ko po noong unang panahon sa Bible School na hindi magandang ugali bilang pastor. Kinakaskas po sa amin yun. Pinipilit tanggalin po doon. Iba nga po sa amin, graduate na, tapos na lahat ng academic, pero nakitaan pa rin hindi magandang karakter bilang isang pastor. Hindi pa rin po pinag-graduate eh. Ganun din po sa Panginoon. Kinakraft tayo ng Panginoon. Hinuhubog tayo ng Panginoon for a very specific purpose. Alam niyo bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, hindi po tayo magkandaligaw-ligaw. Ang gusto po ng Panginoon, kapag may pupuntahan tayong direksyon sa buhay po natin, hindi po tayo maligaw ng landas. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Maliwanag po ang Jeremiah po dyan, di ba? We are created for the purpose of the Lord. And the plan of the Lord for us is not to harm us, but to prosper us.
Maintindihan po natin yun. Pero yung sakit, hindi po natin maiiwasan yun. Pastor, ang plano pala ng Panginoon is not to harm us, but to bless us eh. Bakit pinagdadaanan ko itong problema na ito? Kaya maliwanag na sabi ng 2 Thessalonians, in every circumstance, pasalamat ka. Kung dumadaan ka sa problema, ang tanong, hindi dahil ba't ako dumadaan sa problema? Pag dumadaan tayo sa problema, ang tanong ay, anong itinuturo ng Panginoon po sa atin para tayo ay mas tumibay sa ating pananampalataya? Bahagi po ng craftsman yun. We are being crafted by the Lord. Wala pong natuto ng gitara na hindi po nagkaroon ng kalyo sa daliri. Wala pong natuto ng bass na hindi mo naman yung daliri niya sa kaka-bass. Kinakraft kinugrum ka ng Panginoon eh. Wala pong pinanganak na pag labas sa sinapupunan ng nanay niya, kumakanta siya, di ba? Maganda na kagad ang boss. Hindi po. Kinakraft ng Panginoon. We are created by the Lord. At ang pinakamaganda po niyan, ang gumagawa at naguhubog sa atin ay ating tagapagligtas. Kasi the greatest sculpture of all times ay wala pong iba kundi yung Panginoon. Hindi lamang po we are created by the Creator, we are also called to Christ-like conduct. Ulitin ko po Christians, IBC Manila, as we understand in gaining God's goals in our life, we need to understand that we are not only crafted by a Creator, but we are also called to Christ-like conduct. Ano pong ibig sabihin po nito? Ephesians chapter 2 verse 10, pangalawang bahagi, ang sabi po dito, created in Christ Jesus for, ano sabi po diyan? Good works. Liwanagin ko po ito. Hindi po tayo nagkakaroon ng kaligtasan o maliligtas sa mundong ito dahil may mga ginagawa tayong magandang bagay sa mundong ito. Kung ang plano mo, pag namatay ka, pumunta ka ng langit, hindi po yung magandang gawa ang makakapagdala sa iyo sa langit. Kahit na ikaw ay magbigay sa foundation, tumulong sa mga mahihirap, magpakain ng mga pulubi, kahit anong magandang gawin mo, hindi po yun ang magdadala po sa inyo sa langit. Paliwanag po sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus Christ po nagsasabi nun, the only ladder for our salvation is none other than Jesus Christ alone. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Pero tandaan po natin, Ephesians chapter 2 verse 10, tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga miyembro na anak ng Panginoon ng IBC Manila, tayo po ay tinawag ng Panginoon for a Christ-like conduct. Ano pong ibig sabihin ito? Created in Christ Jesus for good works. Yung po yun, hindi po good works ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. Yung good works o yung magandang karakter, yung po ay resulta ng isang mananampalataya na tumanggap kay Kristo. Kaya po meron Romans chapter 12 verse 1 to 2. Ang ibig sabihin po noon ay transformation. Ang isang anak ng Diyos, kapag nakakilala sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago po sa buhay. Kaya po tayo mga mananampalataya, kailangan po nagkakaroon tayo ng magandang kaugalian. Dapat po ang mga mananampalataya, yung po dapat yung mga respectful na tao. Yung mga mananampalataya, kapag ka nagtatrabaho, dapat nagtatrabaho ng tapat. Ginagawa yung the best sa trabaho. Kapag ka po isang mananampalataya, estudyante, dapat pinagbubutihan natin pa yung estudyante. Tayo pong IBC Manila, as a church, kahit meron tayong pinagdadaanan, may bumabatikos man sa church na ito, o may babatikos man sa church na ito, ang gagawin natin, ipapakita pa rin po natin yung mabuti sa bagay, sa lugar kung saan tayo nilagay ng Panginoon, because we are called by the Lord for Christ-like conduct. Kaya pag may nag-away sa atin, sabihin sa atin, pinapalis ang parking, I don't care, sabihin mo sa kanya, I love you, Jesus loves you. Depart from me, you doer of iniquity. Ganun ba yun? Para paso, may gigil ka pa din na. Hindi po ganun. Pero we are created by the Lord for Christ-like conduct. Our creation as Christ Jesus created us. Ang dapat po dito, tayo po, isa po sa benepisyo po nito, nagiging mabuti po tayong mga nilalang. Sa mga asawa po dito, ang tunay na anak ng Diyos, okay, we are called to be good husbands and wife. Diba? Sa mga young people, we are called by the Lord to be good
good children sa ating mga anak at mga magulang. We are called to be good laborers. Diba? Matthew chapter 5 verse 16. Ipakita mo bilang ilaw, maging ilaw ka para magbigay ng glory sa Panginoon. We are called not only for Christ-like conduct, we are called to mirror the character of Christ in our lives. Alam niyo po yung mirror? Pag mirror, kung anong iharap mo sa mirror, yun ang makikita mo. Kahit anong gawin mo sa mukha mo, hindi magbabago yan. Ito, gusto ko itong salamin na to. Pag humarap ako dito, ang pogi ko. Hindi, yan talaga ang itsura mo. Niloloko mo lang ang sarili mo. Kahit mahal pa yung salamin na yan, kung ano itsura mo sa tunay na buhay, yan talaga ang itsura mo. Okay? Kahit maglagay ka ng kolorete po sa mukha nyo, yan pa rin ang itsura natin. Pero sa Panginoon, if we are called for Christ-like conduct, ang Panginoon ang nami-mirror sa atin. So if I will be challenging each and every one of us ngayong buong ito, including I myself, pagharap ko ba sa salamin, at tinignan ko po ang aking sarili, nakikita ko po ba si Kristo? Nakikita ko po ba yung kabutihan ni Kristo? Nakikita ko po ba yung pagmamahal ng Panginoon? Nakikita ko rin po ba yung compassion ng Panginoon? Nakikita ko rin po yung desire ng Panginoon to share the gospel of Christ? Makita ko rin po kayo sarili ko yung generosity ng Panginoon sa buhay kong ito. Right? Kaya po maniwala po kayo, ito pong pulpitong ito, makapangyarihan po ito. Lahat ng tumayo sa likuran ng pulpitong ito, gumagawa po. Amen. Diba? Lahat ng tumayo sa likuran ng pulpito, guwapo. Alam niyo po ba? Tingnan niyo. Hahamunin ko po kayo. Maghanap kayo ng pastor. Kahit sinong pastor. Kahit pastor pa ng kulto yan. Eh, pastor na tunay. Okay? Tinatuturo ng tunay na aral. Hamunin ko po kayo. Wala po kayo makitang pastor na may asawang hindi kagandahan. Huwag na kayong lumayo. Dito lang sa IBC Manila. Lang, makinig ka dito. Hindi-build-up kita dito. Diba? Hindi naman po ako pagwapuhan. Hindi ako gwapo. Hindi ako pangit. Sakto lang. Pero ang asawa ko, maganda. Pogi-pogi. Tama talaga yung sinabi ko kahapon. Itong lugar na ito, dating pogo. Nung pumuga yung pogo, pinalitan ng pogi. Pastor, ano katabi ko kung pugo pa din? Okay, pogi yan. Yan ang pinaka-poging pugo na nakita mo. Okay? Okay na nga ano. Nasaan na ba ako? Diba? Wala. Sabi ko, masama talaga parang susukat ko na. Nakapagpata na naman ng joke eh. We are called for Christ-like character. Bakit gumagawa po? Alam niyo kung bakit? Nung nakita ko ni Ate Joyce, hindi naman niya nagustuhan yung kagwapuhan ko eh. Diba? Pinagkamalan pa akong bakla eh. Masakit pa sabihin to, first date na pinagkamalan akong bakla. Bakit? Nakano kasi yung naglinis ako ng buko, tapos yung pinalagyan ko ng Q-tips na clear. Di ba yung mga kaedad ko dito, ito, kailan ko ito. Di ba nung panahon natin, pag nalagyan mo ng clear na ganyan, malinis ang buko eh. Nagpalinis ako ng buko sa pa, pinalagyan ko rin ng clear eh. First date namin, sabi nito sa kaibigan niya kay Ate Claire, yung ba dinidate ko sa akin, bakla? Bakit? Naka-Q-tips. Sabi ko, yung pala tingin ito, sunod na date namin, hindi ako naglinis ng kuko. Yung may dumi-dumi pa galing sa workplace antipolo. Yan pala gusto ko ha, yan pala bakla ha. Diba? Pero ano nagustuhan natin yung sa akin, hindi ko alam. Pero tinatanong ko sa kanya, ano ba nagustuhan mo sa akin? Maliban sa tigas ng katawan. Hindi yun. Yung pagwapuhan, hindi rin. Sabi niya, hindi ko nga alam eh. Ang laki ng mata mo. Sabi ko, para po yung pagkakatanong ko puro kapintasan ang sinabi mo Pero nakita ni Ate Joy sa akin, anong mo sa kanya? Hindi po sa magkakamali dito. Sabi po niya, nagustuhan ko sa iyo kung gaano kakatapat sa Panginoon. So alam niyo na, kung gusto niyo ng magandang asawa, magtapat kayo sa Panginoon. O, di ba? Pastor BJ, alam mo na. Huwag ka manatilis sa trust lang. Magtapat talaga sa Panginoon, magkakaroon ka ng asawa. Hindi na kukuha sa forma yan. Ang asawa na yan, nakukuha sa pagkatapat sa Panginoon. Bakit? Natuklasan ko po, alam niyo kung bakit? Every time na tumatayo ka sa likuran ng pulpito, ang nami-mirror si Kristo.
Ang pinakagwapo sa mundong ito, walang iba si Kristo, kundi si Kristo. Kaya pag tayo ko sa likod ng pulpito, ang pogi ko. Pag alis ko sa likod ng pulpito, pangit na pangit si Ate Joyce. Tayo ko sa likod ng pulpito, ang pogi mo talaga. Nagigigil ako sa'yo. Nakapakita ko sa labi. Alis ako sa pulpito. Alam mo, medyo may kasama ka ng ugali. Balik ko sa pulpito ulit. Sabi ko gano'n. Kaya, gagawin ko po, sa nag-donate ito, hihiling pa ako ng isa pa. Dadalhin ko sa bahay. Para kung saan man ako nandun, galit ka? Alam ko sa pulpito, oh, pogi mo. Pwedeng gano'n, di ba? Nakakapapogi ang pulpit. Kaya kung gusto nyo nito, bumili kayo sa magpupogi kayo. May advertisement. Anyway, ang ibig ko sabihin po dito, namimiro kasi si Kristo. Kapag nakikita sa inyo si Kristo, nakikita kung gaano ka kaganda at kung gaano ka kabuti. Bakit? Kasi ang nakikita at nagmamanifest sa iyo, yung nag-create sa iyo, the greatest sculptor of all time, and that is Jesus Christ. Diba? Yan ang pinakamaganda pong gagawin po natin. Diba? Tinawag tayo ng Panginoon para magkaroon ng Christ-like conduct. Magkaroon tayo ng Christ-likeness. Kaya po dumating si Jesucristo sa Pilipinas o sa mundo na ito, hindi lamang po para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para iligtas po tayo. Dumating po si Jesucristo sa mundo para ipakita po kung paano tayo mabubuhay bilang isang mananampalataya. Si Kristo pinagpawisan, naligo. Diba? Si Kristo nagpabaptize, sumunod sa Diyos Ama. Si Jesucristo sinubok ng diablo sa wilderness for 40 days. Si Kristo nagutom, tinempt ng kaaway. Pero sa lahat ng temptation ng kaaway, ang ginawa po ng ating tagapagligtas, pinanilabanan at nirebuke po niya ito. Bakit po? Because He understood, being the Savior of mankind, He was also called for a good conduct na ibinigay sa kanya ng Panginoon. And that is the example God has set to us for us to have a Christ-like conduct, mapagmahal. Ang Panginoon, naalala niyo po yung Panginoon Jesucristo, yung mga disciple, ang sabi ng Panginoon sa mga disciple, lapit sa kanya, yung mga bata ito, kukulit to, ang gugulo ng mga bata, ang sabi ng Panginoon, uy, huwag mo silang awatin, let the children come to me. Isa sa karakter ng Panginoon, maibigin sa bata, kaya dapat ang church po na ito, maibigin din sa mga bata. Ang Panginoon po, anong ginawa ng Panginoon? Noong meron po humihingi ng tulong, ginawa ng Panginoon, tinulungan ng Panginoon. Remember, ang Panginoon po ba namimili? Pagka po ba makasalanan, hindi nila napitan ng Panginoon? Hindi po mapili ang Panginoon. One of the character of the Lord has a forgiving heart. Remember sa chaos, di ba? Makasalanan, pero binigyan ng attention ng Panginoon. Ano nangyari? Nagbago yung buhay niya sa chaos after his encounter with Jesus Christ. Ganun po sa atin. Hindi po tayo bilang church mapanghusga sa mga tao. Hindi po nakita natin yung mga tao makasalanan na ito. Wala nang pag-asa yan. Tandaan niyo po, ikaw nga may pag-asa at binago ng Panginoon, sila ba kaya? Kaya po maraming church hindi lumalago. Church IBC Manila, listen to this carefully as we celebrate our anniversary. Kaya po maraming church hindi lumalago. Bakit? Hindi po nakikita yung karakter ni Kristo sa church na iyon. And one of our desire sa church na ito, na habang tayo ay lumalago, habang tayo ay tumatagal sa ating anniversary, dapat po mas nakikita si Kristo sa church na ito. At para makita ito, dapat may contribution po ang bawat isa. Dapat nakikita sa atin yung magandang attitude because we are mirroring the character of Christ in our daily actions. Believe it or not, ang sabi ng Panginoon, we are ambassadors of Christ. Sipin mo, representative ka ng Panginoon. Every country has a representative to a different country na meron siyang dealing with. At yung tao na yon, ang tawag po, kunyari ako, Pilipino ako, pinadala ako sa Qatar bilang isang ambassador. Ibig sabihin, representative ako ng Pilipinas doon sa Qatar bilang isang Pilipino. I am identified as a Filipino to represent Philippines and to represent the culture of Philippines. Ganun po yun. Tayo pong mga anak ng Diyos, ang sabi ng Bible, we are ambassadors of Christ. So kahit saan po tayo pumunta,
sa church, sa bahay, sa kalye, sa negosyo, sa eskwelahan, o kung saan man tayo pupunta, dapat bit po natin yung karakter ni Kristo. Because we are ambassadors of Christ. Kaya po napupulaan ang maraming mananampalataya. Kapag ka po isang mananampalataya, identified na isang Kristiyano, pero palamura, ano sabi ng tao? Ganyan ba ang Kristiyano? Di ba? Kasi ang Panginoon, hindi po palamura. Ang Panginoon po natin, palamahal. Okay? Kaya dapat nakikita sa atin, mapagmahal po dapat tayo. Dapat nakikita sa atin, umiibig. Nakikita sa atin, mga matitinong gawa, mga matitinong action sa buhay po natin. Why? Because we are ambassadors of Christ and we are called for Christ-like character. And we are called for Christ ng Panginoon for good works. Ulitin ko, yung good works, hindi po iyan ang magdadala sa atin sa langit pag namatay tayo. It is our salvation, is through our faith, and by the grace of Christ alone. Biyaya lang po ng Panginoon. Pero yung good works, ito po ay resulta ng pagiging anak ng Panginoon. At ang pinakahuli po, una po, we are crafted by the Creator. Sumunod po, we are called to Christ-like conduct. At ang pinakapanghuli po, we are commissioned for a purpose. Ano po yung huling bahagi ng Ephesians chapter 2 verse 10? Which God prepared beforehand that we should walk in them. Sabi ito, which God had beforehand ordained that we should walk in them. Ibig sabihin ito, ang ibig sabihin po ng commission, itinalaga ka ng Panginoon. God has preordained a specific path sa buhay po natin. The purpose for each other. Alam niyo po ba, ang kagandahan po ng buhay natin, when the Lord God is looking at our lives, nakikita po niya ang isang master plan sa buhay natin. Para po sa isang magaling na inhinyero, nakaharap po sa harapan niya, nakalatag sa harapan niya kung ano ang perfect plan niya para sa buhay natin. Hindi po natin alam yon. Bakit po? Kasi po tayo yun eh. Ang nakakaalam po ng great plan ay walang iba kundi yung nag-create nito. Sa mga inhinyero, kailangan po ng plano para maitayo ang isang infrastructure. Tama po ba? Ang nakakakita ng resulta nito ay walang iba kundi yung inhinyero. Ngayon may AutoCAD na, may graphics na, pwede nang makita, pwede nang ma-preview. Ganon din po sa atin. Sa buhay po natin, hindi po natin alam lahat ng mga bagay-bagay sa mundong ito because we are not all-knowing. Pero ang Panginoon, alam po niya. Alam po niya kung saan ka dapat pupunta. Alam po ng Panginoon kung saan dapat nakakain mamaya. Alam ng Panginoon na magkakasakit ka. Alam ng Panginoon kung anong kagalingan sa karamdaman mo. Alam ng Panginoon may problema ka at alam din ng Panginoon kung anong solusyon sa problema mo. Alam ng Panginoon, if you have a problem or you will have a problem in your relationship, at alam din ng Panginoon kung ano solusyon sa problema sa relationship mo. Alam ng Panginoon lahat ng bagay sa buhay po natin. At dahil alam po niya yan, at nakita na po niya yan beforehand, okay? Bago pa po mangyari, alam na po niya lahat po yan. From the beginning of time and to the end of time, alam po ng Panginoon yan. Maliwanag po yun. Kahit po pagmamahal ng Panginoon from eternity past, eternity future, mahal ka ng Panginoon. John chapter 3 verse 16, maliwanag po yan eh. Di ba? Sa plano po ng Panginoon, alam din po ng Panginoon kung ano po ang bagay-bagay sa buhay natin. Alam din po ng Panginoon, hindi lamang po yung mga solusyon. Alam din po ng Panginoon kung ano ang makakabuti sa atin at alam din po ng Panginoon kung ano ang makakasama sa Panginoon. Him being a great sculptor, Him being our GPS and the giver of direction in our life, we are to follow kung ano po ang timon ng Panginoon. Kasi kapag hindi po natin sinusundan kung saan tayo tinitimon ng Panginoon, whether naiintindihan natin o hindi natin naiintindihan, maliligaw tayo. Kung ayaw po natin maligaw ng landas, ang gawin po natin, sumunod sa direksyon ng Panginoon. Pastor, ang hirap naman ng direksyon ng Panginoon. Hindi mo problema yung hindi mo maintindihan. Kasi kahit anong gawin mo, kahit ipaliwanag sa iyo ng Panginoon, hindi mo talaga maiintindihan. Pero ang pinakamaganda, mag-obey ka lang. Kasi sa bawat obedience mo sa Panginoon, dadalhin ka ng Panginoon sa tamang direksyon ng buhay mo. At hindi ka lang po dadalhin ng Panginoon sa tamang direksyon ng buhay mo, dadalhin ka rin ng Panginoon sa tamang desisyon ng buhay mo.
We are commissioned by the Lord for a purpose. The Lord God has mapped our goals for us to accomplish. And it is our responsibility to walk in them. Follow the divine guidance of the Lord. It is not for us to understand the path. It is not for us to question the path. It is not for us to ask the process. Our duty is to follow the command of the Lord. Everybody wants blessing. Everybody wants the right path. Everybody wants the fastest path sa buhay po natin. Everybody wants the best decision in our life. If that is what we want, all we need to do is to be responsible enough to follow the divine guidance of the Lord. Why? Because we are commissioned by the Lord to God's purpose. Alam niyo mo yung sabihin ng commission? Hindi po lahat kinukomisyon. Pag sinabing kinumisyon ka, pinili ka. Hindi ka lang tinawag, pinili ka. Para pong mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po bang sa Bible, ang disipulo talaga, ang tagasunod po talaga ni Kristo ay more than 80 plus. But the well-known disciple in the scriptures are 12 disciples. Naging 11 kasi si Judas naghudas. 12 disciples lang ang naging popular. Alam niyo kung bakit? Because out of 80 plus disciples of Jesus Christ, only 12 followed. Ano po ibig sabihin po nun? Many are called, but few are chosen. Tayo pong mga nilalang ng Panginoon, tayo pong mga anak ng Diyos from the beginning of time. We are chosen by the Lord. We are commissioned by the Lord for a specific purpose. Pastor, bakit po ako ganito? May purpose kung bakit ka ganyan. Bakit po itong kursong kinuha ko? May dahilan kung bakit ka ng kursong kinuha mo. I would remember, no, ako po ay nasa Bible school pa, I asked my mentor, his name is Pastor John, sabi ko sa kanya, Pastor, pwede po ba magtanong? Sabi ko, sabi niya, sige, ano ba tanong mo? Tungkol ba sa ministry? Personal po, Pastor eh. Sabi ko, Pastor, ang tanong mo po ay ganito, bakit po inalaw ng Panginoon na mag-aral po ako sa kolehiyo sa kursong BS Computer Science, makapagtrabaho ng 2 taon in the field with a good salary, with a good position, tapos tatawagin din po ako ng Panginoon para mag-Bible school at mag-pastor. Sabi sa akin ng mentor ko po, sabi niya, anong tanong mo? Sabi ko, bakit hindi na lang po ginawa ng Panginoon? Tinawag na lang po niya akong pastor para hindi po nasayang 3.5 years plus 2 years na nagtatrabaho ko at nasa ministry na po ako. Tandaan mo, may purpose ang Panginoon kung bakit ka pinag-aral at itud ng Panginoon dun sa IT at sa computer bago ka pinag-pastor. Yan ang dapat mong alamin. Then I found out, several years later, I became and I was ordained by our pastor, Pastor James, to be the lead pastor ng multimedia department ng IBC and Satellite Church. Hindi ko po alam yun, na yun pala ang purpose ng Panginoon. Kaya pala pinag-kulegyo ko, pinag-IT ako ng Panginoon bago mag-pastor. Gagamitin ako ng Panginoon sa ministeryong para doon. Hindi ko po alam yun. Ang ginawa, sabi lang sa akin ng pastor mentor ko, tandaan mo lang ito, hindi mo man naiintindihan yung proseso, ang dapat mong gawin, sumunod lang. Kasi ang pinakamaganda, pag sumusunod ka, makikita mo yung magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Ganon din po sa buhay natin. Kung meron po tayong pinagdadaanan, kung meron po tayong mga nangyayari sa buhay po natin, just trust the process of the Lord and just obey what the Lord says. At ang huwag na huwag mong gagawin, kung may pinagdadaanan ka ng problema o may pinagdadaanan ka ng pagsubok, tumataliwas ka pa o tumatalikod ka pa sa Panginoon. Kasi pag ginawa mo yun, I'm pretty sure, sa maliwanag po ang banal salita po ng Diyos, maliligaw ka ng landas. Magkakamali ka ng desisyon. Ang pinakamagandang gawin natin, maintindihan natin na meron tayong purpose, may purpose ang Panginoon sa atin. At ang pinakamaganda, we are commissioned and we are called by the Lord for a purpose and we are chosen by the Lord to do a specific purpose in life. Hindi po lahat tinawag magpastor. Hindi po lahat tinawag praise and worship leader. Hindi po lahat tinawag sa music ministry. May iba sa iyo tinawag maghawak ng walis at daspan. Hindi po dahil walis at daspan ang hawak mo, yun ang pinakamababa na pwede mong gawin sa Panginoon. Dahil ang inyong pong pastor, nung nasa Bible school, yun din po ang hawak ko.
I trusted the process. Yung pastor niyo po, pinapadala din po sa Antipolo. Naguhukay din po kami ng lupa at nagtatanim ng kamote at pechay. Kung titingnan ng iba, ang baba ng dating, I just trusted the process kasi alam ko, may plano ang Panginoon sa buhay ko. And so, as to all of you, may plano ang Panginoon sa buhay niyo. Huwag niyo pong sayangin yung plano na yun. Again, gaining God's goals and purpose in our life, we need to understand that we are crafted, shaped by a Creator. We are called to Christ-like conduct or character, and most of all, we are commissioned for a purpose. IBC Manila, pinili tayo ng Panginoon. Kinumission tayo ng Panginoon to do a specific purpose here in this place. And I do believe the purpose of IBC Manila here in this place, bakit ang pinadala ng Panginoon dito, ay para maging ilaw ng Panginoon, tumiro ang Panginoon sa lugar na ito. Na makita sa lugar na ito, na meron palang isang lugar na po pwede kami puntahan kapag kami ay nagugutom. Meron palang isang lugar na po pwede kami puntahan kapag kailangan namin ng panalangin. Meron pala kayo po pwede puntahan at takbuhan kapag kami ay umiiyak sa problema at meron mananalangin sa amin at tutulong sa amin. And that is Jesus Christ, and that would be this church, IBC Manila, because we believe Jesus Christ is in this place. And as I conclude, just like the masterpiece of Jesus Christ that fulfills the artist's vision, or the GPS that leads to the correct destination, we too must align ourselves to God's goals. Dapat i-align natin sarili natin. And we need to embrace the fact that we are crafted by a Creator. We need to understand the reality that we are called for Christ-like conduct, and we are commissioned for purpose. We can confidently pursue the goals God has set to our lives, knowing that He has equipped us for this journey. Hindi madali yung journey, pero hindi tayo iwanan ng Panginoon. Tagabayan tayo ng Panginoon. IBC Manila, nakita natin ito at ginabay ng Panginoon. Nakita natin in every step of the way, kasama po natin ang Panginoon. In every journey ng buhay po natin, not only as individual, kasama po natin ang Panginoon. Allow me to end with this phrase. God's masterpiece is not complete until we walk in the purpose He designed for us. Embrace His goals and let your life be a canvas of His divine plan. Ulitin ko po, sabi po dito na maging pinaka-core nitong message po na ito. We are God's masterpiece, or God's masterpiece is not complete until we walk in the purpose He designed for us. So embrace His goals and let your life be a canvas of His divine plan. Tumayo po tayo na.